Dear Lady Love TV, Save the best for last. Tunghayan na po natin ang huling bahagi ng ating kwento. Amy. Ngunit nagtuloy-tuloy na naglakad si Amy palabas ng restaurant. Wala na siyang sasabihin pa kay Nico. Tapos na ang chapter ng buhay niya na kasama ito. She was about to start her new life with Harry. Yun kung makikita niya na kung nasa ng binata. Napabuntong hininga siya. Inilabas ang cellphone at may tinawagan. Art? Ani yan ang sagutin ng kapatid ang tawag niya. May balita na ba? Ang sabi ko, ako ang tatawag sa iyo kapag may balita na, hindi ba? Huwag mo masyadong estresin yung sarili mo. It had been 5 days since Harry's farm in Laguna was caught in flames. Nang mabalitaan nila ng kapatid ang tungkol doon, ay dali-dali sila nagpunta sa farm ni Harry para tingnan ang kalagayan nito. Ngunit tama nga ang balita dahil wala ito roon. Kahit ang mga tauhan ng binata na nakausap nila ay hindi masabi kung nasaan ito. Ang sabi ay may tinawagan lang daw si Harry na isang tauhan at nagbigay ng instruction kung ano ang gagawin sa iba at hindi rin alam na tinawagan ng binata kung nasaan ito. Pero no show ang lalaki. Nang umuwi sila ni Art sa Maynila, ay tinawagan ng kapatid ang lahat ng kaibigan nito at ni Harry para alamin kung may idea ang mga ito kung nasaan ang huli. Ngunit wala silang nakuhang positibong resulta dahil wala ring alam ang mga kaibigan ng binata. Then she went to his father's house. Kasambahay ang kumausap sa kanya at sinabing wala raw doon ang binata. Pero hindi siya natinag. Hindi siya umalis hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. 2 hours later, lumabas si Mrs. Niero at kinausap siya. Ipinaliliwanag nito na wala talaga roon si Harry. Pinapasok pa siya ng ginang sa loob para patunayan ang punto nito. Nang mapatunayan nga na wala roon ang binata, doon lang siya umalis. Minu-minuto na lang yata itinetext ni Amy si Harry. Oras-oras naman ay tinatawagan niya ito, ngunit hindi talaga makontak. Miss na miss niya na ang binata. Gustong-gusto na niya itong makita. Gusto niya sabihin kung gaano niya ito kamahal. Okay, Art, tawagan mo ako ha. Pagkatapos ay pinutol na ang tawag. Bumuntong hininga siya at pumara ng taxi. Pinasok ni Amy ang susi sa keyhole at binuksan ng pinto. Tumambad sa kanya ang pamilyar na tanawin. Kaagad na nilapitan niya ang upright piano na nasa gitna ng living room. She had been coming to Harry's apartment every day since he went missing. Binigay sa kanya ng kapatid ang duplicate key sa bahay na iyon. Nagpupunta siya roon kapag hindi niya nakaya pa ang nararamdaman. She needed something to remind her of Harry. Umiiyak na sinubsob siya sa piano. Naalala niya ang usapan nila ni Art noong nasa biyahe sila papuntang Laguna para sana puntahan si Harry. Nakapunta ka na ba sa apartment ni Harry? Tanong ni Art kay Amy habang nagmamaneho. Yes, his taste was a bit weird pero nagustuhan ko. Magsabi ka nga ng totoo sa akin, Art. Bilang babae, at ilang babae na ba ang nadala ni Harry sa bahay na yon? Isa lang. Ikaw, seryosong tugon ng kapatid. Dapat ay hindi ka agad siya maniwala. Ngunit ang puso niya mismo ang nagsabi na totoo ang sinabi ng kapatid. He really loves me. He's crazy about you, Amy. Did you know that he collects your works as an illustrator? What? Doon siya hindi makapaniwala. Oo, totoo. Kaya pala alam ni Harry ang tungkol sa story ng The Girl with the Golden Smile. Kinokolekta pala nito ang mga gawa niya. What about his apartment? Bakit meron naman pala siyang bahay pero malimit sa bahay mo pa siya nakikitulog? When I asked him once about that, he jokingly said that he didn't want to go home in an empty house. Siguro naman alam mo na ang kwento tungkol sa pamilya niya. Anak siya sa labas ng tatay niya at kailanman ay itinuring na pamilya ng madrasta niya at kapatid. Harry may look like uncaring and cool, but the truth is, he's the loneliest person I know. He lost his mother at an early age. Hindi rin siya kinilala ng ibang kamag-anak ng mama niya dahil sa anak daw siya sa pagkakasala. So Harry wanted people to surround him all the time so that he would never feel alone. Kaya siguro naging babaero. Humanap siya ng kanlungan sa iba. Tungkol naman sa piano sa bahay niya, ano ang kwento doon? Tinapunan ni Amy ng tingin ng kapatid pagkatapos ay ngumiti. Sa kanya mo tinanong ang tungkol doon, Amy. Natahimik siya. Harry, Harry, paulit-ulit na tawag ni Amy sa pangalan nito habang umiiyak. Gusto na uli niyang makita ang binata. Kinuha niya ang cellphone at nagbalak na muli itong tawagan.
Hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakakausap. Hindi siya titigil hanggat hindi niya muling nakikita ang lalaki. Napaayos siya ng upo nang magaring ang kabilang linya. Biglang bumangon ng excitement sa kanyang dibdib. Did she finally reach him? Please God. Her call went through. Harry? Sigaw niya. Ngunit katahimikan lang ang sumalubong sa kanya. Alam kong naririnig mo ako, Harry. Umuwi ka na. I miss you, Harry. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Alam kong masakit sa'yo nangyari sa farm. Pero sana, huwag mo naman kaming itaboy sa buhay mo. I am here for you. Tutulungan kita. Nagawa mong mangako sa akin noon ng panibagong mundo. Ngayon ako naman ang mangangako nun sa'yo. I love you, Harry. Mahal na mahal kita. May kaunting pera ako naipon. Let's start a new farm. Come on. I know we can do it. Pag-usapan natin. Umuwi ka na. I want to see you. I love you. Biglang naputol ang tawag. Harry! Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Muling napasubsob si Amy sa piano. Umiyak siya ng umiyak. Ano bang dapat niyang gawin para magawa na ni Harry na umuwi sa kanya? Nananaginip si Amy. Sa panaginip niya ay bumalik siya sa nakaraan. Iyong nakaraan kung saan una siyang umupo sa harap ng piano at unang tinipa ang mga teklado na iyon. Mainit ang panahon. Unang beses niya nakapunta sa bahay ng kaklase niya sa kindergarten. Malaki ang bahay ng mga ito. Doble ang laki sa bahay nila. Pero ang pinakanakatawag ng pansin niya ay ang napakalaking piano sa bahay ng mga ito. Iyon ang unang beses na nakakita siya ng piano sa personal. Noon ay nakikita niya lang iyon sa TV at sa mga litrato. Pumayag ang kaklase niya na laruin nila yung piano. Tuwang-tuwa si Amy. Walang mapagsidla ng kanyang katuwaan. May ituturo ako sa'yo. Tinuro sa akin ito ng daddy ko. Nakangiting wika ni Amy. Sa kaklaseng si Clau, nagsimula itong tumugtog. Nanlaki ang mga mata ni Amy. Gumuhit ang napakalawak ng ngiti sa kanyang mga labi. Tumahip ang kanyang dibdib at bumangon ang walang kapantay na excitement. Alam ko yan, alam ko yan. Sinabayan niya ng kanta ang pagtugtog ng kaklase niya. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Turuan mo ako kung paano yan, please, Clau. Pagmamakaawa niya sa kaklase. Okay, and that had been her first piano lesson from a friend. Ano dadawa niyo? Natigil sila ni Clau nang marinig nila ang tinig na yon. Nilingon nila ang pinanggalingan ng tinig. Isang batang may matatabang pisngi ang nakasilip sa kanila mula sa kwarto nito. Sino siya? Tanong niya sa kaklase. Kapatid mo? Hindi, pinsan ko. Galing siya sa probinsya. Nagbabakasyon lang siya rito. Tugon ni Clau. Pagkatapos niyon ay tinuloy nito ang pagtuturo sa kanya. Gusto ko rin tugtog. Tali ako. Nagulat si Amy nang makitang nakalapit na sa kanila ang pinsan ni Clau. Maskit pa pala ito sa malapitan. Ang sarap nitong pisil-pisilin dahil ang taba-taba nito. Hi, pinakatitigan siya ng bata. Tali ako, pabulol na sabi nito. Nakangiting binuhat niya ang bata at kinalong. Pagkatapos ay muli silang tumugtog sa piano. Unti-unting idinilat ni Amy ang mga mata. May ngiting nakaguhit sa kanyang mga labi. That dream took her back to the happiest memory of her past. Bumangon siya. Tumambad sa kanya ang pamilyar na tanawin ng kwarto ni Harry. It had been 3 days since she decided to sleep there every night. Her longing for him made her decide to do that. Gusto niyang kahit hindi sila nagkikita ay malapit pa rin siya sa binata. Gusto niya na kahit magkalayo sila physically ng mga panahong iyon, ay magkalapit pa rin ang kanilang mga puso. She loved sleeping on his bed. Para na rin niyang katabi ang binata. Bababa na sana si Amy ng kama nang matigilan siya. Nanaginip siya na tumutugtog daw sila ng piano. Hindi ba? Pero bakit ngayong gising na siya, ay naririnig pa rin niya ang tinuturo sa kanya ng kaklase. Then it hit her. What she was hearing was no dream but reality. May tumutugtog ng piano sa living room. Hindi siya nag-iisa sa bahay na yon. Mabilis na bumaba siya ng kama at lumabas ng kwarto ni Harry. What she saw made her heart stop beating for a moment. There was someone playing the piano, and he was playing a familiar tune. Napapikit siya. Ninamnam ang bawat nota. Amy, huwag mo na akong limot ha. Ang wika ng pinsan ni Clau. Uuwi na ito sa probinsya kinabukasan. Sa buong summer vacation ay kasama nila ang bata. Oo, huwag ka mag-alala. Pagbalik mo rito next year, maglalaro tayo lagi. Saka tuturuan kita ng maraming kanta.
Niyakap siya nito. I love you, Amy. Gumanti siya na yakap dito. I love you too, Harry. Twinkle, twinkle, little star. Bigla ang naging pagdilat ni Amy nang magbalik sa kanya ang alaalang iyon at sa kanyang pagdilat ay tumambad sa kanya kung sino ang bisita niya ng araw na iyon. He stopped playing the piano. He was staring at her. Hi, Amy. Nakangiting bati nito. Kaagad na nanggilid ang luha sa kanyang mga mata. Patakbong sinugod niya ang lalaking sabik na sabik siyang makita. Harry, when she's reached him, she kissed her on the lips. Sabik na sabik ang mga labi niya sa halik nito. Wala siyang pakaalam kung nananaginip pa rin siya. Bumalik na si Harry at buong pagmamahal siyang hinahalikan ngayon. I love you, Harry. Don't ever leave me again. I love you. Wait, did I ever say to you that I love you? Ani yan na maghiwalay ang mga labi nila. He cupped her face. He was smiling. Sorry if I left you in the dark. I've missed you so bad, Amy. I may have been away from you physically, but you were always in my thoughts. You've lost weight. Hindi ka ba kumakain ng maayos? Nakakatulog ka ba? Masuyo nitong hinaplos ang kanyang mukha. Miss na kita, Amy. Ito naman ang humalik sa kanya. For the next 30 minutes ay wala silang ibang ginawa, kundi ang maghalikan, magyakapan at magtitigan. Wala muna nagsalita sa kanila. They savored their glorious reunion. I've got your message, Amy. Maya-maya ay wika ni Harry. You know, when you called me last time, pasensya ka na kung hindi kita nasagot. Sapat na sa akin na narinig ko yung boses mo. Baka kasi kung nakausap kita, baka hindi ko matapos yung ginagawa ko at umuwi ako kaagad sa'yo. Ano bang ginawa mo? Bakit bigla ka nawala? And I'm sorry about the farm. The farm is okay. What? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Pero ang sabi sa news na sunog yung farm mo. Nagpunta kami doon ni Art. Hindi lang kami makalapit masyado dahil pinagbawalan kami ng mga bombero. Saka, oo, totoong nasunog ang farm, but just a quarter of it. At yung bahagi na sunog walang mga tanim at malayo sa mga hayop. Pero, nakausap pa namin ng isang tauhan mo at ang sabi, sinadya ko yun. Pag-amin nito, hindi kasi aksidente ang pagkakasunog ng farm. May sumunog doon. Nagkataon na naroon ako mismo nang mangyari yon. Mabuti nga at naagapan. Pero mas may nabuti kong palabasin sa media na nasunog ang kabuuan niyon. In that way, aakalain ng mastermind na nagtagumpay siya. To deceive your enemies, first you have to deceive your friends. Was that your aim, Harry? Sa mga panahong hinahanap ka namin, nasa farm ka lang pala. Ano nangyari? I'm sorry. I had to do it. Kailangan kong imbestigahan na nangyari para na rin sa kapakanan ng mga trabahador sa farm. Hindi naman ako nahirapan na gawin yon dahil sa una pa lang, alam ko na kung sino ang nasa likod ng pagsunog. Your father. Kinausap ko siya. Hindi man lamang siya nagdalawang isip na aminin sa akin na siya nga ang may pakana na sunog. I was fierce to the point that I thought I could kill him right at that moment. Pero pinigilan ako ng asawa niya. Umalis ako at bumalik sa probinsya na buo ang loob sa dapat kong gawin. You see, my mother gave me all the rights to that farm. My mother came from a wealthy family. Pero dahil nabuntis siya ng isang lalaking may asawa, itinakwil siya ng kanyang pamilya. Itinapon siya sa farm na yon para itago sa nakararami. Pero hindi yun itinuturing ng mama ko bilang parusa niya. Bagkos tinulungan niya na mapalago ang farm at hindi nga nagtagal ay naging sagana ang ani at naging source of income iyon ni mama, 10 ng mga trabahador doon. Nang mamatay si mama, sa akin niya ibinigay yung farm. Pero kahit doon ako lumaki, iniwan ko pa rin yon. Sumama sa tatay ko at nagpunta sa Maynila. Dito na ako nagpatuloy ng elementarya, nag-aral ng high school, kolehiyo at nakapagpatayo ng negosyo. Gamit ang trust fund na iniwan sa akin ni mama. Naging may-ari lang ako ng farm sa pangalan pero wala akong ginawa para mapangalagaan yon. Sa nangyari ngayon may na-realize ako, it's about time for me to go home. What do you mean by home? At anong gagawin mo sa tatay mo? Tanong niya. Hindi ko siya idedemanda, pero may usapan na kami. Hindi niya nagagalawin ang farm o mga trabahador niyon kahit na kailan. Wala akong balak na ibenta ang farm para gawing subdivision. By home, I meant the farm. Ibebenta ko na ang club. Marami akong balak na gawin sa farm. Kaya nga ako matagal na nawala kasi marami akong inaayos doon. I even attended a seminar in farming. Kinausap ko rin ng mga trabahador tungkol sa mga bagong paraan ng pagtatanim at sa mga bagong produkto na gusto namin subukan. I am so focused with a new chapter in my life.
Sinampal niya si Harry. You bastard. Tiningnan pa ito ng masama. Why? Anito habang sa pong nasaktang pisngi. You could have told me everything. Ano ba akala mo? Naaatras ako kapag nalaman ko yung mga plano mo? Sinamahan mo ako sa mga panahong kinailangan ko ng karamay. Bakit hindi mo ako hinayaan na gawin naman yun sa'yo? Siguro dahil na rin madalas kong sabihin noon na pansamantala lang kung ano man ang meron sa ating dalawa. Pero kasalanan mo eh. Masyado ka kasing pabida. Iyon tuloy. Totoong nahulog na yung loob ko sa'yo. Minahal kita. Nakalimutan ko na may expiration date nga pala tayo. Nawili ako na isipin na habang buhay na kitang makakasama. Ang labo ko no. Akala ko talaga iniwan mo na ako. Akala ko talaga kinalimutan mo na ako. Akala ko wala na akong puwang sa buhay mo. Nakakainis ka. Halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. Pipikit ako. Ikaw yung nakikita ko. Ni hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil sabik na sabik ako sa mga halik mo. Tuwing gabi ina-imagine ko na lang yung yakap mo. Para hindi ako malungkot. Wala pa namang buwan simula nang iwan mo ako. Pero pakiramdam ko katumbas ng habang buhay na kalungkutan yung naranasan ko. Tapos ngayon sa pagbalik mo, sasabihin mo sa akin na handa ka na sa panibagong yugto ng buhay mo. Nasaan ako doon, Harry? Amy, hindi ba ako kasama sa mga plano mo? Bumalik ka para lang ba magpaalam sa akin? Sa halip na sumagot ay pinakatitigan lang siya nito ng matagal. Nag-iwas siya ng tingin. Masama ang loob niya. Matagal kong pinag-isipan kung paano ko sasabihin sa'yo ang bagay na ito nang hindi ako matutunog na sakim. But I guess there's no other way to ask you this. Amy, will you come with me? Nanlaki ang mga matang muling nabaling ang pansin niya kay Harry. Nakangiti ito sa kanya. Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo ang lahat. You can still draw and compose music. Hindi kita pipigilan. Hindi ko lang talaga kayang malayo ka sa akin ng matagal. Hinawakan nito ang mga kamay. Amy, will you marry me and live with me in the farm? Umiiyak na pala siya. Harry, you see, una pa lang, wala na akong intensyon na maging pansamantala lang kung anong meron sa atin. I intend to keep you forever. Hindi ako estupido para pakawalan ang babaeng matagal ko nang pinapangarap. Pinaniwala lang kita na may expiration date tayo dahil iyon yung gusto mo. Pero ang totoong intensyon ko ay ang paibigin ka hanggang sa maging patay na patay ka sa akin. It will be a temporarily forever thing. Umiiyak si Amy pero tumatawa. Patay na nga ako sa'yo ngayon. Pero hindi pa rin katulad kung paano ako patay na patay sa'yo noon pa man, Amy. I know. Nakangising wika niya. She touched the piano. Alam ko na kung bakit familiar sa akin tong una na makita ko dito sa bahay mo. Ito yung upright piano sa bahay ng dati kong kaklase na si Clau. Dito ako unang natutong tumugtog. And you, tinapik niya ang pisngi nito. You were the chubby kid who always hung out with us. Ikaw yung cute na bulol na laging nakasunod sa akin. Ikaw yun, hindi ba? Guilty as charged. Noon pa man, patay na ako sa'yo, Amy. Tandang-tanda ko pa kung paano hindi ako makatulog sa gabi sa sobrang excitement ko dahil makikita na naman kita kinabukasan. Gustong-gusto ko kapag kinakalong mo ako. Gustong-gusto ko kapag nakikipaglaro ka sa akin. Gustong-gusto ko na palagi kang nakikita. Kahit bulol ako noon, mahal na kita. So I was your first love. Nakangiting wika niya. First, last, and only love. Grabe. Iniiyak ko noon nung malaman kong hindi na ako makakapagbakasyon kina Tito. Dahil umalis na sila papunta sa Amerika. Hindi na kita makikita. Hindi na kita makakalaro. That Twinkle Twinkle Little Star was the only tune I know how to play on the piano. Pero may sariling paraan ng tadhana para muling magtagpo ang mga taong nakahandang magkasama habang buhay. Hindi ko naman sinasadya, but you ended up being the sister of my high school best friend. Doon pa lang, naisip ko na para talaga tayo sa isa't isa. Marami man tayong pinagdaanan sa kanya-kanya nating buhay, sa huli ay tayo pa rin. Kaya nga, hindi kita basta-basta iiwan, katulad ng sinasabi mo. Paano ko magagawa yon kung buong buhay ko ikaw lang yung pinanangarap ko? Good thing, isa ang tatay ni Ate Clau sa mga kapatid ni Mama na hindi nagalit sa kanya. Uncle give me the piano when I was 18. Hindi ko kasi talaga siya tinigilan. Araw-araw yata akong tumatawag sa kanya sa ibang bansa para lang ibenta sa akin yung piano. He gave it free to me. Siguro nahalata niya kung gaano ka-importante sa akin yung piano na to. Harry, hayaan mong sobra-sobra kitang mahalin. Walang kaso sa akin. Sabi mo nga dati walang halaga sa pag-ibig yung sobra at kulang dahil mahalaga yung sapat. I love you, Harry.
And you're the only one for me. Nagmahal man ako ng iba dati pero hindi nun napapantayan ang pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo ngayon. You may not be my first love but you are my lifetime love. I love you. And yes, I will marry you with all my heart. Hahalikan na sana niya si Harry nang mapaatras siya dahil may naisip. Kapag kinasal na tayo, wala nang ibang babae, okay? Natatawang napailing ito. Wala naman talagang iba. Lapitin lang ako ng chicks kaya napapagkamalang babaero ako. Marami man akong nakasamang iba physically but my heart and my everything only belong to one special person. And that is you. 1,000,000 nagagandahan at nagseseksihan na babae pa ang hiharap nila sa akin. Ay iisa lang ang hahanapin ng mga mata ko. Ikaw, iisa lang ang susumpungan ng puso ko. At ikaw, iisa lang ang titingnan, tititigan, at patuloy kong mamahalin hanggang sa tumanda na ako. Ikaw yon. Aanhin ko ang 1,000,000 babae kung hindi ka naman sila. Tapos na ang babaero days ko dahil sa wakas, makakasama ko ng babaeng dahilan ng araw-araw kong pagising sa umaga. Kinilig naman siya roon. Okay, you can kiss me now. Yes, Commander. Akmang hahalikan na siya nito nang muli siyang pigilan. Paano kapag may nag-offer sa'yo ng malaking pera para iwan ako? Masisilaw ka ba? Natawa si Harry. Aanin ko naman yon. Ano ang halaga ng pera kung wala ka naman sa tabi ko? Saka rich kid to. Hindi to masisilaw sa kahit gaano kalaking halaga ng pera. Natatawang wika nito. But kidding aside, I don't care about the money. You are my treasure, Amy. Paano kung tumaba ako? Lumosyang, magmukhang aparador. Hindi naman ang katawan at itsura mo yung minahal ko sa'yo. I love you beyond reasons. I love you for who you are. Paano kung... pwede ba mamaya na lang yung mga paano questions mo? Atat na akong halikan ka Saka kahit ano pa ang tanong mo, pagbali-balig ta rin man ang mundo, iisa lang ang malinaw na sagot. Mahal kita. At hindi na magbabago yon kahit ano pa ang panahon. Nginitian niya ito ng buong puso. I love you too, Harry. Naglapit ang kanilang mga mukha. Palapit ng palapit. About a twinkle, twinkle, little star. It has the same tune as the other nursery rhymes like Baba Black Sheep and the alphabet song. Well, many people think Mozart originally composed that tune. But the truth is, it's an old French melody titled Avios de Rahe Maman, or Shall I Tell You Mother, in English. When Mozart was 25 or 26 years old, he composed 12 sets of improvisation. Hindi pa tinapos pa ni Harry ang kadaldalan ni Amy. Itinuloy na nito ang halik na hindi matuloy-tuloy dahil sa kadaldalan niya. Natahimik naman siya. Bakit nga ba siya dadaldal ng dadaldal? Mas masarap halikan si Harry. And she will be kissing him for the rest of their lives. The end.